Sino pupunta sa impyerno? Tayo ay save na tayo, di ba? Sino pupunta sa impyerno? Those who reject Jesus Christ and His free gift of salvation will go to hell. Malinaw talaga yan. Malinaw na malinaw. Hindi siya malabo. Yung mga tumanggi, yung hindi na nanampalataya, hindi yung ito dapat nanampalataya sa bayo na ito pagkasaan sa impyerno. Kaya hanggang maaaring habang may tayo pa, yung mga mahalan mismo. Ayan po ba? Di ba yung mga may mga komento sa Di ba yung sabi? Those kung tama na sa impyerno, una-una, ang impyerno ay para lang saan? Sa ginulat sa kanyang mga alcoholics. Otherwise, those who reject Jesus Christ and His free gift of salvation will go to hell. Yun na, pangalawa. Hell was, prepared for the devil and his angels, not for people. Yun ang talaga dapat. Yan ang original design ng hell. So Matthew 11:41, then He will say to those honest love, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Yan ang sinatulad ka na original plan kaya na ginawa ang impyerno. Kaso nga, yun nga, those sa mga taong dito nakapanampalataya sa Kanya, hindi, yun ang isa sa mapupunta doon. Nakakalutot ng isipin, pero malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos na pupunta talaga sila doon. Kaya kung mayroon tayo mga sa buhay, siranin natin at ipanalangin natin. So, number 3, here is a place of fire and torment. Pag sinasabing lugar ng apoy, place of fire, wala kang kapusan, eh grabe yun. Hindi, ano to eh. Ha? Libre mo ng gasol. Libre ang gasol doon. Laging ihaw na laging dito. Ang ano pa, may mga pumunta na hindi na mamatay. Umaga hanggang gabi, hanggang 10 million, 10 million years, ang pag-iyak mo pag nandun ka na. Sa loob sa scale, pwede yung story na, ito yung story na yung bigar, yung maluya at saka mayaman sa isang mundo may impyerno. Hindi tayo nito with the bigger diet and the angel carried him to the ground side. The rich man also died and was buried. Was buried in hell where he was tormented. Pag sinasabing torment, sa isip pag-usapin torment. Torment na kaisip ng girlfriend. Tingnan natin ang torment. Torment. Teka, tingnan natin. Place of fire, yes, place of fire. But he suffering from yung sino ba mag-asawa, mali mag-asawa, suffering. So, ang torment dito sabi dito, unbearable physical pain. Unbearable. Tapos, extreme mental distress. Tapos, intense feelings of suffering, acute mental or physical pain. Severe affliction. Sabi ng sabi sa Diyos ay tangis, tumatangis. Grabe ang tangis. Nasibati. Tapos yung sabi ng mga ganyan ngipin,
Nanay, ano yung Mumurahin ka nga ako siya ng mga tao sa internet. yun ang expression. Yun ang ano ng Diyos sa term, sa head. Yan ang nangyayari sa tao. So ito, Heavenly Father, Abraham had pity on me and sent Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire. Paano nagmamahal sila yung mayaman? Gusto na dahil lang lagyan isang sa tubig tapos ipa. Yun lang kaya inuwi na kung pwede sa mga tubig papaligid dun Kaya mga kapatid na ito yung topic na minsan kadalasan talaga hindi siya pinag-usapan. Pero talagang dyan doon dapat pag-usapan. Kasi maaari dito yung mga kapitbahay natin, mga klase natin, mga office mate natin, at isa ang huling mga mahal sa buhay natin. Baka isa na mapupunta dito. Kung may promise ka na learning, isa sa bayan na nagbilig ko lang kung sabihin na tayo, maliligtas. Yung nga naging salt and light tayo talaga. Salt and light. Ako may dagdag pa? May dagdag pa kayo? Sa akin pinag-usapan? Kunti na lang. Pag nandun ka sa liquor, ano nangyari sa'yo? Pag natawag sa liquor na ha? Nana. Number 4. No one stays, hell once he arrived there. No change of mind after death. Ang pupuhay natin is dito sa lupa, sapat na magpakilala sa atin ng Diyos. Ito ba? Sa lahat na nakikita natin, sa mga kasalubong natin, sapat na. Ang pupuhay natin dito sa lupa ay binigyan tayo ng pagkakataon. Yun ang talagang purpose para kaya tayo sa Diyos. Upang sundin siya, upang bulitin siya, upang sampahin siya. Yun lang talaga. Once na mag-negate natin yung freedom of salvation, wala na. Wala na talaga. Pag nandun na isang tao sa impyerno, overall Lord talaga, He is powerful. Kaya nang kunin kung tututusin. Question din. Oo. Ang sabi dyan sa Hebrew 9:27, it is appointed for man to die. It is once appointed for man to die, not to that judgment. So, after death, judgment yan. It's either hell or heaven. No more second chance. Wala na talaga. Ang chances, nasa lupa. So, ginagawa natin yung judgment sa lupa. And then, pag namatay ka, basa na lang. Babasahin na lang kung anong judgment sa atin. So, kaya nga, mga kapatid na narito, kaya nga hindi tayo naniniwala doon sa purgatorio. Kasi ang purgatorio ay nagpapakita na pag namatay ang tao ay may pag-asa pa na maalis siya doon sa pagdurusa at malipat sa langit. So, pag nagkakaroon na gano'n, may pakinabang palang panalangin. Yung pamisa, may pakinabang. Kasi nga, ang purgatorio may pag-asa eh. Pero talagang wala na. Tama. Wala na. Wala talagang purgatorio. Purgatorio. Eh, ito ang kadalasan is pag isang tao na naman ng purgatorio, wala sa kanila. Okay lang eh. Kasi pakadalaman lang namin mga masang buhay. Parang ito mo. Pero kung totoo sa inyo, wala talaga. Sabi mo, once we arrive there, pag namatay isang tao, judgment na kasunod. Either, langit o impyerno ang pupuntahan ng tao. No choice of mind after death. Pero yung yung example yung mayaman. Si Lazaro. Mayaman si Lazaro, wala talaga. Ano pakiusap niya? Pwede ba buhayin ko sila para sa pagsabihan ng aking mga kapatid, mga para sa tunay.
Siya yung siyempre lugar kung saan doon yung nilalagay mga makasalanan. So, hindi kayo sabihin mo, isulat. Kasi ba, parang budiga o lugar ng offshore kung saan doon nakalagay. Pwede po matanggal. Sa Revelation 20:10, and the evil who saved them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. They will be tormented day and night forever and ever. Grabe. Masaktan ka lang bilin mo, masaktan ka lang bilin mo sa ano? Kung masaktan ka lang ng kaibigan mo, buong magkaroon ng iinda yun, di ba? Kung napakapoy ba yun? Pero dito forever and ever, walang katapusang paghihirap, pagtatangis. Kahit pa naghanap ka ng tubig, walang tubig doon, walang aircon doon. Ha? Heater? Pwede daw pumunta na lang. Sagana, marami doon. Mawala ba na dahil? Ha? May mga tanong ko ba kayo? So 14, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the Satan. That, pag ano, pag namatay ang tao, pagkatapos ka ay judgment na. Ito sa Lord. Kaya sa Revelation 20:15, kaya anyone, ano to? Anyone's name was not found written in the book of life. He was thrown into the lake of fire. Sabi niyo siya ba? He was thrown into the lake of fire. Anyone. Sana nagpapahan ko. Anyone. Pabalik pa rin tayo sa mga. Kaya tayo, ang ating focus, bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nag-aaral ng Diyos? Ito yung isang training. Di ba? Training kung saan magagamit natin ito sa labas. Hindi lang sa labas, pati sa natin sa mga salita. Sigurado ba kayo na ang tao hindi tumagal sa Panginoon na hindi maliligtas? Amen. Amen. Pangalawa, pag ang pangalan ng isang tao hindi nakasulat sa libro ng buhay, siguro, naniwala ba kayo na mapupunta sa impyerno? Amen. Amen. Kaya ngayon, kumusta ang ating mga kaibigan? Kumusta ang mga kaibigan sa buhay? Pag pumunta tayo sa mall, lahat ba ng tao mo sa dumadaan sa'yo, lahat ba nagtitinda, sigurado mo tayo na pupunta tayo sa langit. Yan ang mga nagpapala mo na talaga. Kaya saan kayo pupunta? Parang let the face of God, let the face of God shine upon us, in so that you love. Minsan kasi, hindi tayo salita, ay nakikita na lang sa tayo. Mas lalo, sumupang sa salita tayo. Amen po ba? Amen. Yung tong na puro siyang Okay. acidic yung tong. May mga natanong. Tapos yun. May mga dadal po ba kayo? Okay, friends. Basta tayo, pagka nakakilala kay Kristo, tayo ay
citizens of heaven. Yung ating, ating Sa Tagalog yun, di ba pag bumuboto Filipino, pag bumuboto sa mga local elections, kasi exercise mo yun, bilang Pilipino ka. So, boto ka. Pagka 18 years old, and above sila 18 na. And above, ayun, tingnan niyo yung kukuha hanggang ngayon. Madumi, 18 years old ka. And above. Gagawin, madumi pa kasi in-exercise ang citizenship or ang pagiging Filipino sa pamamagitan ng pagboto. Okay. Ibig sabihin, Filipino ako. Okay? Pag hindi natin in-exercise yung pagboto natin, it's either wala tayo sa sarili nating lugar, Alien. or ayaw natin i-exercise. Yun lang po ang mga dahilan. So, tayo bilang Christian, pag nakakilala po sa ating Panginoong Jesus, at naniwala tayo na born again, pinaniwalaan natin ang kanyang pagkamatay sa krus, automatically, by faith po, tayo ay nagkakaroon ng access sa heaven. At tayo ay citizens of heaven dahil kay Jesus Christ. So, meron tayong mga duties and responsibilities na bilang isang citizen na taga-langit. So, yung mga taga-impyerno, hindi po natin duty yun. Yung mga ginagawa nila, yung mga nagsisinungaling, nangangalunya, nangungupit, nagagalit ng sobrang galit, ano pa, nagbababad sa sobrang tagal sa computer, na nonsense naman, hindi naman nag-research. Yung mga gano'n, hindi po natin yung duty. Ang duty natin ay pang citizens of heaven. Kung nasa internet kayo, sabi nga yung pastora dati, dapat ang tinitingnan natin ay mga definition ng, yan, yung Bible study natin, ang torment, ang hell, or manonood kayo ng preaching doon, magda-download kayo ng mga worship song doon, more of heavenly atmosphere, mga tagalugar natin, yung parang in-exercise natin. Ako. So, yung mga, ano yung duty ng taga-langit? Kasi taga-langit tayo, hindi naman tayo taga-impyerno. Ang impyerno ay ginawa para kay Satan at sa mga alipores niya na ayaw din sumunod sa Lord. Mga disobedient people yun. So, ang taga-heaven, i-exercise natin ang love. Okay? Kahit mahirap mahalin ang bawat isa, kahit nag-aaway ang bawat isa, kami nga mag-asawa na, no? Mag-asawa na, pero dumadating ang time, nag-ukodyakan talaga kami. Mag-asawa. Ibig sabihin, meron talagang pagkakataon na nakakainis, pero kailangan magmahal. Okay? Nagmamahalan. So, in-exercise natin ang pagmamahal. Ano daw? Ano yung exercise, ha? Pagmamahal kesa sa pagkagalit. Pagtitiis kapag makulit ang mga anak, ang mga kapatid, ang mga co-friends, co-workers. Patience. Okay, pagtitiis, kasama po yun. Pangunawa sa bawat isa. Kasi po tayo lahat ay work in progress. Ang bawat tao po ay binibigyan natin ng allowance na ilang percent? 30? Para magkamali. Kailangan, expect na natin sila na may pagkakamali. Kasi, pag in-expect natin sila na 100% kaya nilang gawin, tapos nagkamali, magagalit tayo. Doon po sa aming trabaho, meron po akong sekretarya. Binibili ko po lahat ng trabaho. Isusulat ko, sasabihin ko pag nagmamadali, isusulat ko pag may time, ita-text ko kung may time. Tapos, dun sa mga iniwan kong utos na mga 10, lahat yun, kailangan check. Bibigyan niya ako ng sipag, check. Tapos, meron po dun malilimutan siyang isa. Tapos, pinaka-importante pa yun, tapos puputok yung problema. Pag pumutok ang problema, sa akin po babalik yun kasi ako nagmamanage. So, ang mangyayari, magagalit ako. Kasi, di ba, pinagbigyan ko na yan. Pero, natutunan ko bilang isang citizen of heaven na kailangan meron tayong allowance for people sa kanilang pagkakamali. Kasi kahit tayo, nagkakamali din. So, pag sinabi ng isa kong kasamang boss din, "Hay, nagkamali na naman si ganito, mali na naman yung ginawang utos." Ay, hayaan na, kasi niya kaya siya sekretarya.
Kaya nga siya hindi siya boss kasi hindi niya kayang gawin yung trabaho pang boss. Katulong lang siya ng mga bosses. At yung manong yung janitor namin, utusan mo na ganito, iba yung gagawin. Ay, kaya nga siya manong, kaya siya kuya. Kasi yun ang kaya niyang gawin. So, pagpasensyahan natin siya kasi yun. So, magbibigay po tayo ng allowance ng pag-unawa sa bawat isa. Kunwari, si nalit kahapon sa practice, unawain. Okay, si kuya. Okay. Uunawain, di ba? Sa susunod, mas maaga na siya. O, mas maaga na siya. So, maagang practice. Okay, natatapos din yung ayos. Okay. So, bibigyan natin ng pag-unawa ang bawat isa upang hindi tayo magka-clash. Okay? So, patience to exercise. Gusto ko lang i-emphasize yun. Bilang citizens of heaven, madami tayong pag-uugali or rights na dapat gawin. Kung sa Pilipino, pag-boto, pag citizens of heaven, pagmamahal at pasensya. Okay? Pagmamahal at pasensya. Yun po ang palaging madali pong gawin yung iba. Madaling magbigay. Madaling dumating sa oras. Madaling magturo. Madaling gawin ang mga bagay. Pero yung magmahal. Opo, dun sa trabaho namin, ang hirap. Madaming hindi masarap mahalin doon. Pero ano po ang pagkakaiba natin sa hindi taga-citizens of heaven, yung ang mahal natin ay yung mababait lang sa atin. Ay, gusto ko siya kasi mabait siya sa akin. Paano naman yung hindi mabait sa iyo? Ganon. O hindi mabait sa akin, hindi mo namamalin. Wala tayong pinagkaiba sa hindi taga-langit kung ang mamahalin lang natin yung mabait sa atin. Kailangan pati yung hindi mababait sa atin ay mahal natin. Okay? So sa lahat po yan ng aspeto. Danas na danas po yan doon sa aming trabaho kasi po aming work ay mixed Christian at saka hindi Christian. Yung mga Christian, nakaunawa. Yung hindi Christian, hindi na po talaga ay intindihin at madaling magalit. Pero kami mga Kristiyano, kailangan lagyan ng allowance ng pagmamahal at pag-unawa at pasensya. So yun po ang two ugali ng citizens of heaven na gusto ko i-share sa atin today sa kanila. That's it. Meron po ba bago tayo Di ba lagi ko lang yung ang impyerno, hindi ginawa para sa tao. Ngayon, dadamay lang sa Satanas. Ngayon, kaya hanggat maaari, ito'y paunawa sa bawat sa atin. Yung creation kasi ng God sa atin kakaiba. Pansin nyo doon sa Genesis, nanlikhay ng Diyos ang lahat ng bagay, puro sa salita. Pansin nyo. Pero ang Diyos ay lumikha ng tao, hiningahan niya. Yung putik ay hinundisa ng tao at pagkatapos ay hiningahan. Ano gusto mong paunawa sa bawat sa atin? Ang bawat isang tao sa atin ay mayroong iba't ibang kakayanan. Ngayon, yung hininga ng Diyos na ilagay sa atin, yun ang kailangan pumalik sa Diyos sa inyong panahon. Ulitin ko ulit ha, ang impyerno ay ginawa para doon sa mga kampon na demonyo na nagkaklas at nagrebelde sa Diyos doon sa kalangitan. Ngayon, pag tayo ay nagpadala doon sa sinasabi, doon sa udyok ng kalaban o udyok ng masama, darating ang panahon, sabi nga, hindi natin tatanggapin ng tao si Christ kapag yung nagrebelde siya ng habang panahon. Pero pag siya ay nag-repent, bumalik yung relasyon ng tao sa Diyos at nagsisi sa kasalanan, ang Diyos ay lagi nagpapatawad. Kung natin isipin na kapag nagkamali mamaya, hindi na ako patatawarin ng Diyos. Maling-mali po yun. Ang pagpapatawad po ng Diyos ay hindi natin pwede siyang igaya sa gaya natin tao. Tayong tao, pagka gawa ng masama, mamaya, kung akin nasaktan mo, wala mo na tayo, hindi mo na tayo bati-bati. Ganon ang tao. Pero ang Diyos, kailanman na hindi siya ganon. Hindi niya tinitingnan yung kamalian mo, hindi niya tinitingnan yung kahinaan mo, hindi niya tinitingnan kung ikaw walang alam, hindi niya tinitingnan kung ano ang estado ng ating buhay. Ang tinitingnan lang ng Diyos, yung puso natin, na kapag tayo ay tumawag sa Kanya, ang walang sitwasyon ng ating buhay,
Ano man ang palagay, ano man ang masasabi natin, may mga problema man tayo, sa tingin natin ay napakalalim at napakabigat, kaya ng Diyos yun. Ngayon, huwag natin ilagay, huwag natin ilagay ang Diyos doon sa ating pananaw na ang Diyos ay ganito lang. Hindi siya ganoon. Nagpapatawad siya, hindi mo pa nga ginagawa, pinatawad siya eh. Kaya lang, ang gustong mangyari ng Diyos, bakit kanya ganoon? Pala naman na niya, hindi na kailangan tumawag ng tao, pinatawad ng Diyos sa kasalanan. Ang gustong mangyari kasi ng Diyos, yung pagtanggap natin sa Kanya. Pag-acknowledge natin na doon sa pagiging makasiyos, doon sa pagiging banal ng Diyos, na andun yung ating sarili na dapat tayo ay hindi na kapatawaran doon sa lahat ng ating kasalanan. Ewan ba kung naramdaman nyo, kapag kayo bigat na bigat ka ng tao, biglaan kang panalangin at ikaw ay nakahingi ng tawad sa Diyos, nahingi mo yung guidance niya, ewan kung nararanasan nyo na parang biglang mayroon na wala. Pero habang ikaw ay nasa kabigatan, habang ikaw ay mapapansin mo, napakaramdami, lahat ay binagsak na sa iyo ang buong lahat. Bigat na bigat ka na doon, di ba? Pero pag hindi nakatawag mo sa Panginoon, nakapag-devotion ka, pag-aral ka ng salita ng Diyos, makikita mo na, Lord, salamat po dahil wala ka nang masasabi dahil napakabuti mong Panginoon. Alam sa totoo lang, hindi naman dapat pahirapin ng tao ang buhay na rito sa mundo. Kasi sa totoo lang, alam naman ng Diyos kung ano ang kahihinatnan mo, alam naman ng Diyos kung ano ang katapusan mo. Huwag na natin hintayin na tayo kung kailan matanda na, huwag natin hintayin kung kailan tayo may sakit na, saka tayo katawag sa Diyos. Ngayon pala, pagkatiwala natin lahat sa Diyos, at yun ang pinaka-importante sa atin. Lahat ng pagsubok, lahat ng bagay, ang katapusan niya, lalapit lahat sa ayon sa Diyos. Dahil yung hinihinga ng Diyos sa atin, yun ang i-instruct sa atin na yun ay ating gawin. Babalik ito sa Diyos, whether we like it or not. Babalik ito dahil sa Diyos galing ito. Okay? So, malinaw po ba yun? Sige, balik na natin doon. Meron pa po ba? Okay, tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos, mga sa lahat sa pangalan ng Sunugan, salamat po, Panginoon, na sa aming topic, Panginoon, na patungkol sa impyerno, Panginoon, ay na siyang malinaw sa batas sa amin, Panginoon. Yung ang impyerno po pala, Panginoon, ay siyang naka-prepared, Panginoon, para sa mga sa demonyo, Panginoon, para kay Satanas at sa kanyang mga alalay, Lord God, salamat, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa pagkas sa amin, sa oras ito, Panginoon. At Lord God, we pray, Panginoon, dalangin namin ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Sabi niyo po, Panginoon, ang mga tao hindi tumanggap at nanampalatay sa iyo ay hindi, ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa akin. Kaya Lord God, we pray, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, pero hindi paligtas sa buhay. Lord God, sa pangalan ng Jesus, Lord, have mercy. Maawa ko, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na hindi pa sila ligtas, Panginoon. Lord, iligtas niyo po sila, Panginoon. Gamitin niyo po ang baga sa amin, Panginoon, upang sila ay maabot, Panginoon. Okay, magpadala ka po, Panginoon, ng mga lingkod mo upang sila ay mapangaralan, Panginoon. At tumunap at manampalataya sa iyo upang maligtas, Panginoon. Lord God, have mercy on our lives, God. At Lord, sa amin, Panginoon, turuan niyo po kami na i-exercise, Panginoon, ang rights namin, Panginoon, bilang citizens of heaven, bilang mga Kristiyano, Panginoon, sa gitna na aming mga kahinaan, God, Lord, patuloy niyo po kami pagbanalin, Panginoon, pagbanalin, Panginoon, sa paglakad namin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, just continue to fill us with your word, God. Just continue to bless us. Just continue to, Lord, to provide all our needs according to your riches and glory. And Holy Spirit, be our teacher always, God. Be our power always, God. Fill us with your presence, God. And thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. And we give you all the glory, praises, and honor in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Kayo pasan? Hallelujah.
Nasa kay Kuya na yung line-up next time.